Kaya may tali dun sa Stonehenge. Kasi kailangan mo magbayad ng bundles na tour para makapasok ka sa loob. So you can stand, mayroon ka lumapit, pwede ka magpicture sa tapat. So kaya may harang doon dahil yung binayaran natin, actually lahat ng mga nagbabayad doon lang dumadaan. So may specific na babayaran ka, mag-online ka or doon ka magbabayad walk-in para makapasok yung grupo mo inside. So yung harang ganito lang kataas, di ba? So mistake ko pa rin dahil hindi naman ako nagbayad, ba't ako pumasok? So yung hinawakan ko din, yun yung ano, parang ito yun, di ba? Tas yan yung bato nandyan. So humakbang ako ng 2 hakbang para mahawakan. So mistake ko rin dahil yun nga, rules is rules. Pero kahit nag-apologize ka na, I think yung mga tao hindi marunong tumanggap ng apology, talagang sasabihan ka naman sa sakit. But sila naman yun eh. Ang sa akin lang, sa grupo natin, hindi naman namin pinapansin yung mga negative comment, yung mga positive lang. Dahil unang-una sa lahat, yung mga nambabash or hatred yung message or comment, hindi namin kayo kilala. Napaka-unfortunate na nandja-judge kayo ng tao kahit nag-apologize na. So, ako naman, sabi nga nung editor natin, sir, sure ka ba i-video natin, ipopost natin yung mistake mo, baka mabash ka. So sa side ko, parang naisip ko na baka pwedeng makuhanan tayo ng aral na baka may gumaya na kapwa mga nanonood sa atin. Pag pumunta sila, baka ma-overwhelm sila, baka humawak din sila. So ginamit ko na lang yung experience ko to give knowledge. But yun nga, unfortunately talagang mababash ako. Alam ko naman, naiintindihan ko naman kasi sa PBA Moto Club nga, lahat ng ginawa natin ng mga charity work natin, wala namang nag-share, wala namang nagte-thank you sa atin, wala, alam mo, hindi na-hype yung mga magagandang ginawa natin sa club natin. Pero yung may mga taong ang inaabangan nila yung mistake. So yun, nakakita kayo ng mistake, nagkaroon kayo ng chance na magbigay ng mga harsh words sa kapwa nyo, I accept. Honest mistake yung sa akin, I-accept ko na lang yung mga harsh words nyo. Pero pasensya na kayo kung hindi ko i-replyan yung mga negative comment nyo dahil hindi ko nga kayo kilala. Siguro, pag may nag-negative comment sa akin na kilala ko, doon ako mag-apologize sa kanya. Tama? Gets mo ba yung nararamdaman ko? So, regarding sa Stonehenge, that's the true story. Walang briefing. Yung bus na sinakyan namin papunta, di ba may tour doon, nalapit tayo. Wala ring sinabi na something about going inside the barrier. Dahil I think, ang alam ko, meron nga talagang bundle or babayaran para yung tour nasa loob ka. And naalala ko, meron ako mga napanood, pumapasok talaga yung mga tao nearby sa Stonehenge. Kaya siguro, first of all, kung sobrang stricto nila, ang suggestion ko sa Stonehenge, itaas nyo yung barrier. Kasi I think hindi lang ako yung tumawid dun na na-curious na humawak sa Stonehenge. Yun, siguro sa mga Pinoy na mga amazing natin, ang sad moment para sa akin is kahit nga nag-apologize na ako, alam ko nabasa nyo na yung mga public apology ko, pero tuloy-tuloy pa rin yung mga pambabash nyo sa akin. So be it. But yun nga, again, kung masama pa rin yung loob nyo sa akin, kung mahirap, kung hindi nyo matanggap yung apology ko, baka perfecto kayo. Dahil ako, to be honest, hindi ako perfect. Yun nga rin yung problema, Jay, dito sa social media natin. Raw tayo eh. We also post yung mga mistakes natin para makuha na ng aral. So, I think hindi magsusurvive yung raw dito kasi sanay yung mga tao sa edited version na pinapanood nila. Yung lahat ng mga pinapanood nyo, mababait, magalang, respectful, mabait, yung alam mo, mapagbigay, whatsoever, lahat ng mga good traits ng isang tao, yun yung napapanood nyo. Dito sa PBA Moto Club, makikita nyo talaga yung kakulitan namin, asaran, mistakes, diba? Marami pa mga mistakes makikita nyo. Marami pang beses na ibabash nyo ako, pero wala eh. Ganito kami sa PBA Moto Club, we go with the flow. Tama? Ikaw, ano masasabi mo? Sa dami ko sinabi, wala kang masasabi? Sabi mo, ikaw din ah, hindi mo ako pinigilan ah. Ikaw pa yung umawak ng camera, di ba?
Ay, ayaw. Ayaw po, mga amazing. Ayaw mag-comment ni Lamberto. Pero, that's the reality in this world, mga amazing. Hindi nyo ako magugustuhan. It's either you hate me or you love me. Walang in between. Walang in between. Para sa basketball lang. Mahilig ako mga star sa basketball, sa mga opponent ko. Hindi kita pinigilan? Yung totoo. Hindi ba? Pinigilan mo ba ako? Sabi mo pa nga, Hindi lang nakuha oh, sige, tingnan mo, baka parang styrofoam lang yun. yung tumawid ka na. Pero bago natin binuksan yung video, sabi ko, uy, Wag. wag. Bisa mo, okay lang. Pero feeling mo ba sinadya ko? Yes. Hindi, I mean, feeling mo alam ko na mali. Yes. Alam ko? Hindi wala sa isip ko. Akala ko not a big deal. Kasi nga, akala ko pwede ka nga pumasok sa loob. Which is pwede nga kung magbabayad ka. Yun ang hindi ko lang. Pwede mo i-google. Pwede nyo pong i-google, mga amazing. Is it possible? I-google nyo, is it possible to touch Stonehenge? Alam mo, pero dati, walang barrier yun. Yeah, ayun Before I see pictures na people are standing on the rock and stuff. So, pero siguro nga binago nila dahil syempre kung gusto mo talaga lumapit, magbayad ka. Dahil parang naging ano na rin siya eh. Naging negosyo na rin sa country, sa England, eh. Right? How much did we pay? oh, tourist spot yun. Oh, so we paid going inside. Kaso paikot nga lang. So yun yung understanding ko, pwede ka magbayad. So ito yung Stonehenge story namin. Yun nga, ulitin ko, ginamit ko yung mistakes ko para makapagbigay ng knowledge. Not to bribe or not to, anong tawag doon? Not na ipagyabang na nahawa ko yung Stonehenge. Kasi, not to brag. Tapos, syempre, ako nag-apologize ako dun sa We didn't even have to post it. Oh. Pero pinost mo, para lang. Mabigyan tayo ng knowledge. Tapos nag-apologize ako, yes, tama, tumatawa ako kasi natural instinct ko, napahiya ako eh. Wag mo nang i-defend, mali is mali. Yeah. Yun lang naman yun. Pero nag-apologize nga ako. Admit mo na lang mali ka. I think nakikita ng mga tao, hindi ako sincere sa apology ko kasi tumatawa ako. Eh, syempre natural instinct natin yun na pag napahiya tayo, di ba? Siguro mali ko nga rin, nag-apologize ako kay, sino yung nagbabantay? Kay madam. Na nag-apologize ako sa kanya pero tumatawa ako. Dahil nagulat din ako. Disrespectful talaga. Wala akong magagawa. Ganun talaga yung dating sa camera. Pero ako, pinagsisisihan ko. Okay? So, lesson learned na lang. Lesson learned talaga, mga amazing. So, hopefully, wag na kayo mag-hate sa akin. Ano mo kasi tempting eh. Nandiyan na kasi, no? Ganito lang kalayo eh. Ito, tapos lang, yan. nandiyan eh. Diba? So, ito yung barrier. Yung usapan natin noong time na yun. Totoo ba yan or fake? Kasi di ba may curious tayo. Sa kabila may styrofoam sa harap. O yung sa harap styrofoam, di ba? Mukhang totoo pero styrofoam siya. Kaya naging curious din tayo. So, pero again, mali is mali. So, walang excuse. Dapat magbayad ka nga. Yeah, mga amazing. So, sa mga nasasaktan sa ginawa ko, I think hindi naman ako hinuli, di ba? Wala naman, no? Ano lang, reprimand. Oo, na pinigilan lang. I think normal lang na tumatawid talaga yung ibang mga pasaway na kagaya ko. Pero ano yan, kasi pag national treasure or something that's... UNESCO heritage. Something that's very important. The smart thing to do is just leave it alone. Enjoy it from afar. Yeah. Diba? Kaya kasi syempre, mga fit talaga yung mga locals. Yeah. Lalo na nagbabantay, no? Nakita mo yung kay madam, no? Nagalit talaga siya, no? Kasi ano nila yun eh. That's their pride and joy. Pero the mere fact nga na dun lang may bantay sa area na yun. Feeling ko lahat, di lang natin nakita. Feeling ko may mga bata na tumatawid. Viva España? Ano yata yun eh, kakasalata. Ang tawag doon, yung parang groom? Bachelor party. Bachelorette party. So, yan po ang true story behind Stonehenge. I think yung title nito, specific video to. Ang title nito is Stonehenge Story. Dahil gusto po akong interviewin ng GMA saka ng ABS regarding sa ginawa ko. Ito na po, wag na akong istorbohin. Ito na yung video regarding sa true story behind
O, pinagtitripan pa ako nito nung ano din. Nung palabas lang. Nauna kayo, di ba? Tapos tumapat kayo sa pulis. Sabi nyo pa, oy, Rico, hulihin ka. Pero di mo ako pinansin, di ba? I think I think yung senaryong ganyan, marami talagang mga pasaway na pumupunta. And sa akin lang sa side, binidyo ko, ipinost ko. 'Di ba? Kasi kung hindi ko na saan ba ginrab ng mga tao? Sinira nila eh. Alam mo yun nga rin dito sa sa Pilipinas. Kakopy nila yung yung mga segment. Tapos yun yung ipopost nila. Hindi nila ipopost yung nag-apologize ka. Hindi nila ipopost yung buong sequence. Ang ipopost nila yung pwedeng i-bash kasi. Sa Facebook kasi, doon sila kumikita, may engagement. Pagka nagalit yung mga tao, sunod-sunod na, di ba? So, napaka-disappointing yung mga nagka-copy ng mga videos natin. Dahil, kung hindi ko naman binidyo yun, kung hindi ko naman pinapost sa editor natin, wala. Paano nila malaman? Di ba? Nagawa ko yung mistake pero hindi nyo nalaman. Hindi nyo alam kung nagka-mistake ba o hindi dahil wala naman nag-post. 'Di ba? Wala naman CCTV doon. So, napaka-unfortunate nga na ginamit mo na nga yung experience mo to explain yung mga mistakes na wag na sanang gayahin. Pero hindi nila maisip yun. Ang pinaka-naisip nila na magbigay ng mga harsh words. No? Dami ko nababasa. Wala daw akong pinag-aralan, bobo, squammy. Ano ba yung squammy? Squatter. Oh, well, opinion nyo po yan, but alam nyo, in order to put hatred sa ibang tao, ito, lesson to naman sa mga nanonood. If you put hatred sa ibang tao, most likely may hate din sa heart mo. Do you agree? Kasi kung walang hate sa puso mo, pag nag-apologize na yung tao, kukomment mo na lang, wag mo na lang uulitin. Okay lang yan, nagkakamali ka. Okay na comment yun, di ba? Tama? Right? But if you put comment, tinype mo yan eh. Tinype mo, ibig sabihin sincere ka sa sinabi mo. Ibig sabihin, may hate ka sa puso mo. Ibinabato mo sa ibang tao yung hatred. Alright? So, kaya kami nakakapag-video ngayon kasi naghihintay kami dito sa steakhouse na gusto namin experience. Okay? So, hopefully, mga amazing, mapatawad nyo ako and bati-bati na ulit tayo. Dahil, life is short, my friend. Dapat di ka nag-hate sa kapwa mo. Right, mama? So, kasama ko po yung mother ko. My main protector in the world. So, enjoy mama, life lang. sabihin mo sa mga nag-hate sa akin, sorry ka mo. Huwag nang mag-hate sa kapwa. So, nagta-travel kami ng mother ko dahil ito yung parang pinaka-bonding moment na rin namin. So, kasama ko yung dalawang important female sa buong buhay ko. Ang wife ko and ang mother ko. Okay? So, love you all and stay amazing.